Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 5, 2026, Huwebes, at ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santa Agata, Dalaga at Martir. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 2, verses 1 to 4 and verses 10 to 12. Sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. At tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso at kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at panibagong aklat ang ating pong binubuksan ngayon, ang aklat ng mga hari, at dito rin nagtatapos ang kwento ni David, ang kanyang pagiging hari o pamumuno bilang hari. Sabi nga, 40 years siyang naging hari at pumanaw sa ika-40 taon ng pagkahari. Bago siya namatay, pinagbilin niya sa kanyang anak na si Solomon na maging tapat sa mga utos at pahayag ng Panginoon. So ngayon naman ay ang kwento ni Haring Solomon ang ating pong susundan, ang ating pong bubuksang pahina at matuto din nawa tayo sa magiging karanasan o naging karanasan ni Solomon bilang hari. At si Solomon ay sumunod sa kanyang amang si David at kilala siya bilang isa sa mga pinakamatalinong hari dahil sa karunungang hiniling niya sa Diyos at walang iba pang material na bagay. So ito po yung maririnig natin sa mga susunod na araw. Ngayon pa lang ang introduction pa lang kay Haring Solomon. Pero maganda po na mapagnilayan natin yung aspeto o yung punto kung saan ay yung habilin ni David na maging tapat at laging sundin ang Panginoon, at ipinaalala niya na ang pangako ng Diyos sa kanya, sa kanyang lahi, hindi mapuputol ang paghahari nito kung sila ay hindi tatalikod sa utos ng Diyos. Kaya maganda po na tayo rin sa mga matatanda dito ay lagi nating busugin sa mabubuting pangaral at lagi nating ituro sa mga bata, sa mga susunod sa atin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito yung pinakamahalagang pamana o aral na iiwanan natin sa kanila. Hindi ang kung anumang material na bagay, kundi yung aral ng pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.